Masarap ka bang kausap? Psalm 119:103. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Ang blessed person, pag nagsasalita, blessed ang kapwang nakikinig. Proverbs 16:24, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul, and healing to the bones. Lalo sa ministry, watch your words. Words should bless. Kung sa palagay mo ikay godly, sa palagay mo ikay leader, sa palagay mo ikay magaling, bantayan ang bibig. Yan ang tunay na sukatan. Hindi record, hindi body of works, hindi dami ng ministry, hindi dami ng sipag at nagawa, kundi paano naman magsalita. Nakakasakit ba o nakakabless? Many unpleasant words come from pride, lalo na pag may audience. Yung gusto magpasikat, magiging rude sa kapwa para lang pahangain yung ibang nakikinig. Many unpleasant words come from tactlessness and foolishness, and sometimes just from habit. Kasi talagang nakasanayan na maging magaspang, lagi tuloy magaspang. Examine, review, kung madalas o laging nasa sangkot sa gulo. Sa pamilya, sa magkakaibigan, sa workplace, kahit sa church, merong mga taong pag may nagkagulo, kasali sila. Pag may nag-away, kasali sila. Pag may nagkaroon ng misunderstanding, kasangkot sila. Pag nagkaroon ng mga confusion, nandun at kasali sila. Dapat nating suriin. Tanungin, ako ba yun? Gaano kadalas ako masangkot sa gulo? Kasi yung mga nasa sangkot sa gulo, laging iniisip nila, tama sila. Parang tama lang na pumasok sa gulo, tama lang ang ginagawa ko. Pero makahalata tayo pag madalas tayong masangkot sa gulo. Kung napapagulo tayo, kung kani-kanino at sa iba't ibang tao at iba't ibang grupo, baka naman tayo na ang may dala ng lason. Baka naman tayo na ang problema. Madalas ka bang masangkot sa gulo? Ikaw o ang mga kinakampihan mo? Siyempre, birds of a feather flock together, so yung mga magugulo, kampi-kampihan. Pero kung magkakampi-kampihan kayo ng mga magugulo, lagi may nakakaaway, paano naman mag-i-improve ang karakter? Dapat iron sharpens iron. Nagtuturoan tayo para maging mabait, hindi para maging masungit. Nagtuturoan tayo at nagtutulungan para maging mahinahon, hindi para maging marahas. Yun ang tunay na epekto dapat ng Espiritu sa ating buhay. James 3:10, out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Proverbs 12:18, the words of the reckless pierce like swords. Kung nakakasakit ang ating salita, nasaan ang kabutihan? Nasaan ang kabaitan? Nasaan ang pagiging makadiyos? Kahit pa nga sa palagay natin, tayo may katwiran, tama tayo, pero yung korte ng salita natin nakakasugat, nakakadugo sa kapwa, hindi mali na rin tayo nun. Proverbs 18:21, the tongue is the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Nakakamatay, nakakabuhay, nakakapanghina, nakakapagpalakas ang ating dila. Gamitin ang tama. Proverbs 15:4, the soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. Pag tayo ba'y nagsasalita ay nabe-bless ang kapwa, nagiging blessing tayo, o nagiging curse, nagiging sumpa? Ang masarap kausap, winner. Namamahal ka, gusto ka pang kausapin uli, hindi ka tinatalikuran, at hindi ka iiwasan sa mga darating na panahon. Pero ang masakit kausap, loser. Nawawala ang pag-ibig sa'yo ng tao, nawawala ang kanilang friendship, nagkakaroon ka ng kaaway. Do not win an argument, but lose a friend. But lose dignity, or lose God's approval. Yang lagi nagsisikap na siya ang manalo sa argumento, mas malakas ang boses, merong final say and last say, kadalasan niya nang nawawala ng mga kaibigan. Nilalayuan
ng mga taong dati sana ay malapit sa kanila. Kaya sabi ni Jesus, tungkol sa mga salitang walang kabuluhan, mga salitang masakit at masama, Matthew 12:36, I promise you that on the day of judgment, everyone will have to account for every careless word they have spoken. Pananagutan natin, ipagsusulit ang bawat salitang namutawi sa ating labi na walang kwenta, walang katuturan, o walang kabutihan. Do not win an argument, but lose love, lose respect. Kung bubuka ang bibig, win na lang, wag na sa lose. Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Marami tayong goodwill na nawawala dahil pangit ang ating salita. Maraming pag-ibig, maraming pagkakaibigan, maraming blessing na sasayang, sinisira ng matalim na dila. Pero marami ring pag-ibig, maraming friendships, maraming blessing ang pwedeng akitin ng mabuting pananalita. Suriin natin. Pagka mayroong nagsasalita sa harap natin na pangit magsalita, pwede naman tayong manahimik lang at sa ekspresyon ng mukha natin, sila na ang bahalang bumasa na ikinalulungkot natin ang kanilang mga sinasabi. Suriin ang sarili. Ang words pwedeng weapon to hurt others, pero pwede rin itong parang napakabangong bulaklak para maging blessing sa iba at magsimula ng magagandang mga samahan. Watch your words. Maging maganda at mabuting kausap. It's only a matter of choice. It's a matter of discipline and it's a matter of decision. Magbulay-bulay tayo. Suriin ang ating mga sarili. God bless us all.